Maski hindi happy, kailangan happy. Dahil pag puro problema, hindi ako tatagal. Paggising mo, magpe-pray ka na. Ayun. Tapos, linis ng arinola. Tapos, mag-iinit na ng pagkain ng baon ni Renzi. Ni Divine. Tapos, pag nakaalis na sila, naglilinis ang bahay. Magkalinis ng bahay, maglalaba. Tapos, yun, pagkasampay, almusal. Bahala na si Lord sa akin sa maghapon. Sa gabi, ganun uli, pray uli. Survive, tapos isa na yun, yung may basbas ng Panginoon yung gamot ko na iniinom ko, binibigyan akong kalakasan at kagalingan. Masaya at umabot ako sa 65 ako, tapos although may nararamdaman ako na sa katawan ko, pero pinaglalabanan ko, feeling ko araw-araw lumalakas naman ako sa tulong at awa ng Panginoon. Nagagampanan ko naman yung trabahong bahay na gusto kong gawin kasi masaya naman akong gawin yun dahil parang exercise ko na rin eh. Sana, wish ko lang, maski hanggang 80, mabuhay pa ako. Masaya at nakaabot ako ng ganitong edad. Priority ko, pamilya ko, mga anak ko, apo ko. Pangalawa na ng material, God will provide. Hindi naman niya tayo pababayaan eh. Marami obstacles. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Akala mo tapos na ang buhay, hindi pala. Minsan masaya, minsan malungkot. May tag-araw, may tag-init. Pag tag-araw, saya, nakakalabas. Pag tag-ulan, bahay ka lang, malungkot. Ganun. Pero, kailangan din natin ng ulan para sa mga halaman, para sa environment. Kailangan din natin ng sun, pareho, both. Tapos, ang buhay, ganun din. May ups, may down. Si Norin, palaban pero mabait. May puso. Ganun. Noong kabataan ko, palaban ako. Pero ngayon, hindi na. Yung hindi ko kayang tiisin yung pag may nangailangan. Kung may maibibigay ako, bibigay ko. Sabi nga, pakainin daw ang nagugutom. Ginagawa ko. Dahil gusto ko. Oh, wish. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Masaya. Inalaw ako ng mga anak ko, ng mga apo ko. Ito, looking forward in life, what do you wanna see? Ano pa gusto niyo mga makita dito? Success ng mga anak ko, tsaka mga apo ko. Masaya na ako nun. Anay, kay Sarah, yung nawalay sa akin ng 7 taon, nung kinuha ng kama niya, ayun, doon ako nagkaroon ng sakit ng puso kasi iyak ako ng iyak. Tapos, after 7 years, kinuha ko na siya. Meron na akong Renzi at saka may Jill na ako. May JP, yun ang pari ng pamilya. Mabait talaga. Kaya gaan pa yun sa simbahan. Nagsasakrista na tahimik lang siya. Si Renzi naman yun. Ang batang punong-puno ng kalokohan sa katawan. Yun, hindi ko makalimutan sa kanya yung sa palabunutan. Magawa siya ng sarili niyang numero. Kuha niya na lahat major prize. Wala na, nalugi na nagtitinda. Yan, maraming kalokohan si Renzi. Pero mabait dahil pag wala akong pera, mama, ba't ka malungkot? Ilalabas niya lahat ng text niya.
Nakalagay sa box ng sapatos, ibebenta niya. So, wala tayong pambiling bigas yun. Kukunin niya, bebenta niya. Binigyan ako 45 pesos, magkano lang bigas nun? 17 pesos lang. Tawan-tawa ako nung kay Renzi. Si Jill naman, yun, sakitin nung bata. Labas-masok kami ng ospital hanggang sa naoperahan yan. Isang taon niya uminom ng Remactane, pumipila ako sa center para lang doon sa gamot niya dahil walang-wala nga kami mahal na Remactane yun, 500 isang supot. Awa ng Diyos, gumaling si Jill, tapos yun. At saka, pero si Jill, biba, yung pag sinabi mo makit ng bintana, akit niya ng bintana, kataas-taas. Pero si Renzi, hindi mo mapapaakyat doon. Tagakuha ng bola ni Renzi yan pag nasushoot doon. Ano paggawa mo, ginagawa naman. Basta tama. Yun nga lang, yung pagkasabot sa kalokohan yung dalawang yan. Pero mababait naman, no? Pag sinitsitan ko paghapon yan, takbo na yung pabalik, pupunas na. Kakain. Hanggang alas 6 lang sila ng gabi sa baba. Pagmamahal. Malalim, unconditional. Hindi mo kayang Diyos lang nakakaalam. Kung gaano ko minahal mga pamilya ko, mga anak ko, maging mga kapatid ko, mga apo. Lalo na mga apo. Sorry, umiiyak na ako. Sabi ko, di ako iyak . Yung pagiging na-frustrate ka nagmahal ka tapos hindi ka naman minahal, ganun. Lalo ako naging strong. Yung daddy ni Jill, minahal ko pero binaliwala. Yung masakit, tapos doon ako natutong bumangon. Tapos yung nagmahal naman sa akin, binaliwala ko naman. Parang bumalik lang din sa akin. Siguro, kailangan talaga siguro mangyari yun para matuto ako. Natutuwa sila lahat sa 10. 8 ang nagsabi na pinupuri naman ako kasi nga gampanan ko nga yung pagiging nanay at tatay na ako lang mag-isa. At saka siguro nakita nila yung Panginoon, kaya siguro maski na ganito ako, binibigyan pa rin ako ng mahabang buhay dahil yun ang wish ko. Bigyan pa ako ng long life. Trabaho lang ng trabaho para gawin mo inspirasyon yung mga bata, yung mga anak mo. Dahil sa kanila may ikot ang mundo ko nun. Yan, habang may buhay, may pag-asa. Basta family pa rin. Kayamanan ko yung mga anak ko. Tinreasure ko mula baby pa hanggang paglaki. Ang bawat tao ay may iba't ibang kulay ng buhay. At bawat kulay ay marami tayong mapupulot at matututunan. Tara't samahan niyo po kami sa pagtuklas ng makukulay na buhay ng bawat isa. Kung ikaw ang tatanungin, ano-ano ang kulay ng buhay? I-comment nyo lang po ang inyong mga sagot. Paki-like na din po ang video na ito at i-share upang mas marami pa pong makapanood at maka-inspira.